Yun pa rin ang storyline ninyo eh. Wasakin ng Duterte. Mga gago kayo. Sorry ha, mga gago kayo talaga. Binababoy nyo lahat ng institusyon. Pati yung ombudsman, binababoy nyo. Bababoyin nyo. In a situation, ito lang comment ko, in a situation wherein the country is being yung image ng bansa natin is being eroded. Example, yung nagpapalit ng dolyar, ayaw palitan sa abroad sa mga Pilipino na nagpapalit ng $300 yata, tapos on ayaw palitan sa money changer kasi nga corrupt yung bansa natin, etc. Money laundering, yung pera galing sa korupsyon. Yung ganun bang dating? Buti pa ibang bansa na iisip na in their own little way, tumulong, paano sila makatulong eh. In a situation wherein we have all these investigations, all this scandal about corrupt officials, na seemingly there's involvement by high and mighty congressmen, senators, and up to Malacanang. So, ang sasabihin mo, titignan mo yung salin ni Inday Sara. Ba't hindi mo tignan yung salin ng mga involved dun sa flood control mess? Di ba? Ikaw yung bagong lagay na ombudsman. Ang mas maganda, proper dun sa, commensurate dun sa pagiging ombudsman, ay habulin mo yung mga salin ng mga DPWH, yung mga government officials, congressmen na nai-implicate dun sa korupsyon, na-implicate dun sa wrongdoing, sa plunder, para makatulong ka dun sa investigasyon. Pero hindi, right away, first off, boom, babanatan ninyo ang Inday Sara. Sa mga Pilipino na hate si Inday Sara, you're cheering kasi gano'n ang ni Remulla. Pero ang sa akin, kung ganyan ang gusto nyong babuyan, sige, uuwi na talaga tayo sa hindi tama. Magagalit ang tao, magre-revolusyon naman ang tao, magagalit yung mga tao talaga. Yun ang kinakatakot natin. Mawi tayo sa constitutional crisis. Wala nang maniwala sa batas-batas na yan. Walang maniwala sa mga institusyon. Kasi yung mga tao, galit na galit, pika na. Yung mga institusyon na inaasahan na tutulong sa taong bayan para hindi precisely mangyari itong nangyayari ngayon. Trilyon. O sige, bilyon-bilyon na lang na ninanakawan tayo. And may namamatay na mga Pilipino dahil sa kapalpakan ng mga project na yan. Ang nakakalkal pa lang is yung flood control na mga projects, ghost projects, substandard projects na nasa DPWH. How much more kung sa ibang institusyon, agriculture, DENR, customs, BIR, lahat sa DOH, lahat ng institusyon. Ay, Pilipinas, ang hirap talaga mahalin ng Pilipinas. Ang hirap intindihin. And kayo mga Pilipino, parang umay na, no? Nakakaumay na, kakainis na. Kaya nga, ang sa akin, ang pananaw ko dito, papunta tayo talaga doon sa explosive na senaryo na hindi nyo mapipigilan yung galit ng taong bayan. Mauwi tayo, masahol pa tayo sa tayo sa kayong lahat, AFP, BBM, PNP, lahat, Cabinet, Congress, Senate. Ang nakikita ko, masahol pa ang babagsakan natin. Indonesia. Masahol pa sa Indonesia, masahol pa sa Nepal. Nepal. Kasi masyadong napisa ang mga Pilipino, masyadong pinisa, pigang-piga. And then pagka rumesbak yan, galit yung tao talaga. They will not respect authority. They will enforce that they are the authority, taong bayan. So, hintayin natin, doon umako sa naabot ito. Abusuin nyo pa ng abusuin. Babuyin nyo pa lahat ng institusyon. Napakalinaw eh.
merong mess sa flood control. Merong mga ninakaw. May testimonya na may mga delivery ng maleta ng pera kung saan-saan dinideliver. At merong mga controversies doon sa investigation mismo. Parang pinipigil. Parang sinishield yung mga nai-involve na mga pangalan. And here you are, bagong hirang na ombudsman, ang bibirahin mo, ang titignan mo is yung SALN ng Inday Sara, ng Duterte. Putang ina. Sorry. Pero PI talaga. Ang dapat, ang pupunteriyahin ninyo sa ombudsman ay yung mga opisyal ng gobyerno na nakikita sa YouTube, sa mga TikTok, sa mga Reels, FB Reels, na talagang pinapakita yung yaman na kung titignan ninyo, meron silang may mga ari-arian sila, ang lalaki ng bahay nila, ang dami ng sasakyan nilang koleksyon, yung mga bag nila, mga designer clothes nila, mga alahas nila. Putragis kayo. Ang titirahin nyo yung vice president. Ba't hindi mo simulan sa presidente? Wala nakapokus ka agad kayo sa vice president. So, ang lumalabas talagang planado ninyo, yung game plan ninyo is wasakin ang Duterte. Kaninong game plan yan? Kay Marcos ba? Kay Romualdez ba? Kanino? And you are all lumalabas na you are all into this mess. You are complicit to this syndicate to plunder the country. And it will show. It will later on surface yung katotohanan kasi may lilitaw dyan ng mga whistleblower, may lilitaw dyan pag umikot ang gulong. When the people rise up, one day, when the people rise up and stand up and fight for this country, for the future of this country, because they cannot take any much more na abuso, you will all be facing yung pananagutin kayo ng taong bayan. Kaya, wag nyo kaming tatakutin, wag nyo kaming, tatakot kami. Hindi kami matatakot. Because yung authority mo, ombudsman, yung authority mo, Marcos, yung authority ninyong lahat sa gobyerno, came from the Filipino people. And if the people is so pissed off, galit na galit, they will rise up angrily. So angry, walang pipigil. And they will take back that power. Papunta tayo doon, mga kababayan. Papunta tayo doon, mga pinuno sa gobyerno. Buti nga, nakocontain pa ng tao yung yung galit nila Yung frustrations nila, yung sama ng loob nila, yung init ng ulo nila. Nakocontain pa nga nila Marami ng galit talaga May mga nakakausap ako. They want to take arms against this government. They want to declare war against corruption. And once the people declare war against corruption, anyone who stands in the way protecting these criminals, these plunderers, these corrupt officials, this syndicate, anyone protecting them, but whether it be by physical protection or by legal protection, you will all sasagasaan kayo ng taong bayan. Because you cannot use the law when you yourselves have violated the law. Kami mga kababayan, kami mga taong bayan, we will implement the law. We will implement the Constitution. Ang glaring ng violation ninyo sa Constitution. And here you are, gagamitin nyo everything within your power, within your authority, na galing sa amin, na sinisita namin kayo, na tama na. Gusto namin yung katotohanan. Nagnakaw kayo, pananagutin natin dapat kung sino yung nagnakaw. Baliktad ang ginagawa nyo
tinatago nyo eh. Pinahayaan nyo. Hinayaan yung tumakasiko. Hinayaan nyo lang, si Romualdez, roaming around. O, nakakapanood pa ng Formula 1. Bakit hindi yung salin nila ang tignan ninyo? Bakit hindi, sorry tumalo nyo aso. Bakit hindi yung mga involved na congressmen ang tignan ninyo? Bakit hindi yung mga general na parang involved dito ang tignan ninyo? Hindi. Magkakampi kayo eh. Yun yung problema ng Pilipinas. What do the people, anong gagawin ng taong bayan? Anong gagawin ng taong bayan kung yung mga law enforcement agencies corrupted? Bayad. Anong gagawin ng Pilipinas kung yung Supreme Court tulog? Hanggang ngayon yung 2025 budget, wala pa. Sige, meron pa 2026 na parating. Sige, nakawin nyo pa na nakawin. Anong gagawin ng Pilipino yung tuloy-tuloy yung baha, pero tuloy-tuloy naman yung flood control projects? Saan pupunta taong bayan? Hindi nyo ba nakikita yung ginagawa nyong abuso, abuse of power, at yung pagnanakaw ninyo, yung plunder na ginagawa ninyo, will result to a revolution of the Filipino people. It's a matter of time na lang. TikTok, TikTok, TikTok. Doon pupunta talaga. Revolution of the Filipino people, and they will not forgive you. They will kill you. They will charge you, put up courts to investigate, at sila titingin na salin ninyong lahat. Hindi lang yung kay BP and Daisara, hindi, lahat. Titingnan. Kung sino dito ang walang niya, ang madumi, at hindi nyo matignan yung, yung assets and liabilities na totoo, and then yung bloated, hindi nyo ma-explain. Katay kayo. Because the death penalty, the people will impose. Hindi na kakailangan ng Congress at saka ng Senate para itayo yung death penalty. No, the people will be the one to install the death penalty. And it's gonna be ugly. Gonna be messy. Gusto nyo mabot tayo sa ganon? Bala kayo. Kayo nandyan Kayo sumumpa. Kayong sinusweldo ng taong bayan para paglingkuran yung taong bayan. Ano ginagawa nyo? Pinagtatakpan nyo yung mga kawatan, tapos naninira pa, pinopolitikan nyo pa yung kalaban sa eleksyon by 2028, dinadapa ninyo ng gusto. Ikaw mismong Remulla sa DOJ, dati, ikaw yung dapat yan, di ka talagang nailagay dyan sa sa shortlist ng JBC bakit na puwersa na ilagay ka dyan? Because may pressure galing sa itaas. Kasi kailangan may game plan kayo. And then, ang susunod dyan si Torre. Malalagay siya sa sa NBI siguro. So, yung gawin nyo pa. Sige, gawin nyo. Kasi napupuno yung taong bayan. Alam na ng taong bayan yung style ninyo na lilibangin yung taong bayan. Meron kayong gagawin, pagtatakpan nyo. Meron kayong kwento-kwento, doon po focus yung taong bayan. Kontrolado nyo yung mainstream media, yung ibang bayaran ninyong mga vlogger at saka mga troll. Gising yung tao. Gustong-gusto ng tao manunog. Sa totoo lang. Gustong-gusto ng tao. But di, basahin nyo nga yung mga comment sa akin, sa vlog ko. Kayong mga pro-government, basahin nyo yung mga comment ng tao gustong sunugin. Hanggang Malacanang, sunugin. Sipin mo, galit ng tao kayong mga nasa posisyon. Gustong sunugin yung yung Congress, yung Senado, yung Comelec, pati Comelec, may nabasa akong comment Gigil na gigil ang tao. Bitay, yan ang gusto ng tao. Kaya nga, yung iba grabe pa talo pa ako sa kasadistahan sa galit. And here you are, tatakutin yung tao. No, that's the wrong formula, mga tao sa gobyerno. Wrong formula. Lalo nyong hinuhukay, yung hukay ninyo, lalo ninyong nilalaliman, hindi na kayo makakalabas dyan sa hukay. And you will all be charged
penalized, punished by the Filipino people in the day of reckoning. Malapit na, no? Sa 31, araw ng mga patay. 1 and 2, araw ng mga patay. Kung imbis na yung patay ng punta ng tao at talagang nagkasundo yung tao, sige, sacrifice tayo. One time, big time tayo. Boom! Sambagsak. Anong gagawin ng gobyerno? Magrarally kayo para mayan na naman, peace rally na naman. Yung style ninyo, lilibangin yung tao. Kaya guguluhin ninyo. Sige, subukan nyo manggulo. Yung nagtatawag si Barsaga ng People Power. Kailan? Sa 12. Pagka guluhin nyo. Sige, guluhin nyo. Dinlangin nyo pa tao. Lalo kasi yung ginagawa, lalo nagagalit yung tao. Lalong nagagalit. And then, yung lalong nag-iisip yung tao, nagpapanik kayo dyan sa Malacanang. Nagagalit yung tao. Nakikita ng tao. Nasa survival mode kayo. Kasi kung ano-anong gawin nyo Kung ano-anong kalokohan nyo. Yung plan A, plan B, plan C, plan D. Wala Nervyos kayo. Na imbis ang nervyos yung taong bayan, hindi. Tumatapang na ngayon yung taong bayan. We the sovereign Filipino pala all power emanates from the people. All government authority emanates from the people. Ngayon kung ikaw ay presidente? Ngayon kung ikaw ay ombudsman o DOJ? Ngayon kung ikaw general ka sa AFP? Puta, yung ganun sagot ng tao. Tarantado kayo. Binaboy nyo kami. Ngayon kung Supreme Court kayo? All government authority emanates from the people. That's why puputok at puputok yan. Nasabi ko na sa inyo, kahit hindi ako magsasalita, puputok at puputok yan because ang mga kababayan natin, pikang-pika na stress na ang mga nasa abroad. At yung mga nandito, dahil sila yung inaabutan ng baha, sila yung inaabutan ng high prices, sila yung nakakarinig ng mga kagaguhan ng gobyerno. It's just a matter of time that this will really result to more than a Nepal and Indonesia na crisis. When people take up arms, how can the armed forces and the PNP deal with hundreds of thousands of people or millions of people nationwide taking up arms? Pwedeng barel, pwedeng tirador, kutsilyo, yantok, samurai, itak, bolo, palakol, anything o kaya tubo, anything to defend themselves with. Bakit? Wala na silang aasahan. Yun yung mindset ng mga tao. Wala na may AP, wala na may PNP. Wala kaming asahan. Ba't kami magdadala ng pambambo? Kasi ang utak nila, iniisip nila, baka kayo pa ang manakit sa kapwa Pilipino when in fact you are supposed to defend the Filipino people. And here there's this talk na you will uphold the Constitution. Na hindi nyo kakampihan yung tao. Yung Constitution ang kakampihan nyo. Putragis. Anong utak meron kayo? The Constitution is there because of the Filipino people. Government is there because of the Filipino people. A government by the people, for the people, and of the people. And then here you are, inabuso nyo ng inabuso. Ginagamit nyo yung full extent and authority ng gobyerno. All the institutions, AFP, PNP, NBI, ngayon, Ombudsman, to take advantage of the Filipino people and to prolong yourselves in power and to do yung gusto ninyong mangyari pag nakawan ng taong bayan. Hindi mangyari na yon. Hindi na bebenta yon. Kumbaga bumenta na yon, nakaloko na kayo, nabudol nyo na yung tao. Pagka umabot yung tao do sa punto na lalabas ng armado ang mga tao, tapos kayo. Because you cannot contain that. When the people start rampaging in the streets, na parang mga berserker
na mga putang ina. Sino nga harang dito? This is a war against corruption. Anyone na harang dito is complicit to those who committed corruption. O, anong gagawin ninyo? Haharangan nyo? Yun yung problema. Sakit sa ulo ng PNP yan at saka ng AFP.